Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Brother Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and ng Brother Shem. At kayo po ay nasa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan. Magandang hapon po sa ating lahat at kami po ay muling natutuwa na kayo ay makasama ngayong hapong ito upang tayo po ay makapanalangin sa isa't isa at makarinig din po ng salita ng Panginoon. Ayan, batiin po muna natin ang mga nakakasama na natin ngayong hapong ito. Sister Alexis Salazar, magandang hapon at salamat din po sa pagtatag nyo sa ilan sa ating mga kaibigan. Brother Robert Soriano, good afternoon po. Ma'am Joyce Tigan, good afternoon po. Kasama din po natin si Karen Smodibilla Castillo, good afternoon po. At si Angel Gregorio, yan, magandang hapon po. Kasama rin po natin ang Sister Helen Ortiz Paras, yan, magandang hapon po. At habang tayo po ay nagla-live, pwede po kayo maglagay ng mga prayer request po ninyo at mamaya po ay isasama natin yan sa ating prayer time. Tayo po ay magsimula na. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat Panginoon, muli kaming nagkatipon-tipon sa online sa gawaing ito Panginoon upang kami po ay makapanalangin sa bawat isa at makarinig po kami ng inyong banal na salita. Salamat Panginoon sa kalayaan na sa aming oras na inilalaan po para po sa inyo, para sa panalangin, para po sa pakikinig ng inyong salita. Gabayan niyo po ang bawat isa ngayong hapong ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Dadako po tayo sa ating sa ating praises and thanksgiving. Ayan po ano. At magandang hapon po muna kay Nanay Doris Santos at kay Nanay Faye Carpio, maging kay Nanay Lourdes Mercalesha. Ayan, maraming salamat po sa muli niyong pagsubaybay sa Hardin ng Panalangin. Dadako po tayo sa pagbati sa ating mga birthday celebrants, no? Ngayong araw na ito, si Tita Nila Adrias. Magandang happy birthday po. At bukas po, February 21, ay magdiriwang naman ng kaarawan sina Sister Geraldine de los Santos. Ayan, medyo napaaga lang po yung post natin dahil ewan ko sa Facebook. Kasi naka-schedule po yan eh. Anyway, at bukas din po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan sina Romel Valdez, Jeremy Del Rosario, Maki Navarro, Maresha Legaspi, Pastor Bernie Delfin, si Mazi Amican at si AJ Tuban. Ayan. And sa February 23 naman po ang Preacher Mitch Viernes. Ayan, happy birthday po at advance happy birthday sa lahat po ng nabanggit. Dadako po tayo sa ating mga wedding anniversaries. February 14, last week, Brother William and Sister Marian Cabana. February 20, ngayong araw na ito, sina Tito June and Tita Bel Gamayo. Sila po ay nandyan sa Ilocos. At February 22 naman po ay ang Pastor Neil and Sister Jackie Lou Kekep. Ayan. Happy wedding anniversaries po sa lahat po ng ating binanggit. Dadako po tayo sa ating mga praises from Ma'am Joyce. Si Shaira Bihasa ay nanganak na po noong February 15. At ang kanya pong anak ay isang baby boy. Ayan, purihin po ang Panginoon. At from Pastor Mike, God has provided a place for the extension classes po ng MIBC Silangan Outreach dyan po sa Baras. From Sister Alexis Salazar naman po, pinupuri niya ang Panginoon sapagkat meron na po siyang trabaho. Yan po ay answered prayer. Salamat daw po sa mga prayers natin. And then from Carmelita Belen, praises sa pag-iingat po sa kanila at sa pagpo-provide po ng Panginoon ng buyer ng kanilang mga sisiw. And then from Nanay Lynn Hapitana, praises po sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Gayon din po ang praises ni Sister Rowena Galdones. Praises po sa kanila sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Ayan po. At tingnan ko lang po dito. Nanay Feo po, isasama po natin sa panalangin yung inyo pong laboratory sa Friday. At magandang hapon din kay Sister Agnes Casiao. Tayo po ay nakikiramay patuloy sa Orhino and Howe families for the passing of Cedric Howe last February 12. Patuloy po nating panalangin ang nabigyan po sila ng kaaliwan ng Panginoon sa kanilang mga oras. And then dadako po tayo sa pagbabanggit ng ilang pong mga sick brethren and loved ones. At, pero mamaya po ay papanalangin po natin lahat ng nasa listahan natin. Patuloy natin panalangin si Olive Mary Rebomante. Meron po siyang brain tumor.
kailangan po niya ng surgery at patuloy nating panalangin na matuloy na rin po ang kanyang operasyon at malagpasan niya at maging okay po ang kanyang recovery. Kung di po ako nagkakamali ay nakakita ako ng parang message ni Sister Carmelita, no, na si Mary Rabumante ay tumanggap na po sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa isang kaluluwa na naligtas at yan po ay mahalaga, no, sa bawat isa. And then patuloy natin panalangin ang Nanay Faye Carpio po, yan po sa laboratory sa Friday at patuloy natin panalangin magkaroon ng maayos na resulta po ito. Kaya din ang panalangin po ng Sister Dean Hapitana para kay Ermilio Hapitana. Yan po ang kanyang biyenan sa Iloilo at lumalaki daw po ang bukol sa leeg. Kasama po natin sa ating prayers. And then from Sister Rowena Galdones, patuloy natin panalangin ang Nanay Rosario Galdones sa kanyang sakit na UTI. From Ma'am Kay Siap na naman po, ang kanyang nilalapit sa Panginoon ay si Naomi Rubio. Naomi. Okay. Meron daw po dito itong unusual blurring sa kanyang left eye at meron pang mga procedures at test na gagawin para malaman kung ano ang naging sanhi nito. Si Naomi po ay isang grade 4 student dyan po sa Blessed Hope Christian Academy. Panalangin po natin siya. Maging si Momo de la Cruz, ang aking pong inaanak at pamangkin, ipanalangin po natin dahil meron po siyang amoebiasis na po. And then let us continue to pray for our expectant mothers, ang Sister Agnes Casiao at si Sister Arabel Bautista Ocampo. Ayan. Dadako po tayo sa ilang mga prayer requests. Ano po? At bago po yan, magandang hapon po. Nanay Amihan, Saria Yabut, good afternoon. And dadako po tayo sa ilang prayer requests. Panalangin po natin ang Baptist Summer Camp sa 2024. Ito po ay gaganapin sa March 28 to 30 sa Highlands Camp sa Iba, Zambales. And then from Sister Agnes Casiao po, panalangin po niya ay maayos na kalusugan sa kanya at sa kanyang magiging anak, pinansyal nilang pangangailangan at patuloy siyang bigyan ng karunungan ng Panginoon sa mga desisyon na gagawin niya. At panalangin din po natin ang Sister Rowena Galdones at patuloy po siyang ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Ayan po. Panalangin po natin ang ating mga elders and senior citizens. Ano po? Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, ang Nanay Norma Castillo. Sama rin po natin ang Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kikep, Sister Linda Gismundo, ang Preacher Renato, and Sister Esther Orhino. Sama rin po natin Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, ang Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Gertrude Severino. Sama rin po natin Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, ang Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesia, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, at si Noemi Morey. Sama rin po natin ang Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Perdy Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Nanay Leonardo Saren, ang sina Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin, and Nanay Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, sina Tony and Letty Garvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong. Sama rin po natin sina Corazon Bernardo, Nanay Milagros Loquiao, at si Sister Rowena Galdones. Ayan. Magandang hapon po, Nanay Elvie Rivas, at salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa Hardin ng Panalangin. Ayan po. At sama po natin, panalangin natin ang MIBC Silangan, ang Church Services and Ministries, ang Children's Ministries, ang ating mga young people, music ministries and fellowships. Panalangin natin ang provisions and equipment para sa ating physical church, ang ating water and electrical connection ng ating members and families, ang spiritual lives po ng bawat isa, maging ang ating Baras Outreach. Ayan po ang Rizal, ang extension classes po and visitations na gaganapin po sa Baras Rizal. At
Kasama rin natin sa panalangin ng Rosales and Cabaya families na very willing po to have a ministry there. Ayan. And then, tignan ko lang po dito. Okay. Nanay Susan Jose, good afternoon din po. Salamat po. Patuloy natin panalangin ng ating mga online services. Ano po, ang Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feasting on the Divine Verses, ang May Kaagapay, of Word and of Prayer, ang May Tiyak na Kaligtasan, at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos. Ayan po. Tignan ko lang po rito. Ayan. At kung meron pa po kayong mga prayer request, i-comment nyo lamang po sa ating live ngayong hapon na ito. Sasama po natin yan sa ating prayer time mamaya. At this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang special number. Maraming salamat po kay Sister Alyssa Mabansag sa tanging bilang po panalangin ko. Ayan. At nakakatuwa po no, na bagamat sila ay mga beginner pa lamang sa pagtugtog ng instrumento, ang ating pong mga instrumentalist ay mayroong puso no, na makapaglingkod, maging kabahagi po sa Hardin ng Panalangin. Ayan po. At bago po tayo tumuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, magandang hapon po muna uli. Kaya
Nanay Getrude Severino, good afternoon po. Maging kay Bernardita Lopena, good afternoon po. At kasama rin po natin ang Brother Cyril Escobar ngayong hapon ito. Ayan, tayo po ay dadako na sa pag-aaral sa ating short devotion this afternoon. Please get your Bibles, and ito po ay part 2 ng ating pinag-aralan noong last Tuesday. Ang title po nito ay The Intention of Your Action, and dito nga po ay part 2. At basahin po muna natin muli ang ating pinaka-main text. Ito po ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. 1 Corinthians 13 1 to 3. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Last week po ay nag-focus po tayo sa first verse. Ano po sabi dito? Though I speak with the tongues of men and angels and have not charity, I become as sounding brass. At napag-aralan nga po natin last week na sa ating pananalita, no, sa ating buhay bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ay importante po, no, bilang mananampalataya, it is expected of us to speak the truth. Pero sinasabi nga po ni Pablo dito na we need to speak the truth in love. Palaging may intention na sabihin natin ang katotohanan ng may pagmamahal. Yan po ang pinag-aralan natin last week. And now, sa part 2 po natin, ay pag-aaralan po natin ang dalawa pang natitirang points po rito ni Pablo. Ang first one po ay, bali ang pinaka-second point natin is intention of your wisdom and faith. At yung pangatlo po mamaya ay yung intention of your works. Ayan po, tayo po muna ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, Ama naming banal na nasa langit muli, salamat po sa salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Nawa, Panginoon, patuloy niyong buksan ang isipan at mga puso ng bawat isa upang tanggapin po ang wisdom na to at matuto kami sa buhay po namin to sa araw-araw na aming sa aming pamumuhay bilang inyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo rin po ako, ang inyong lingkod, at tago niyo muli ako sa inyong likuran. At ang mensahe po marinig ng bawat isa ay manggaling po sa inyo at hindi po sa akin. Makita ang inyong kaluwalhatian at hindi ang aking kahinaan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ayan po, ano? At basahin po muna natin ang number 2. Point for this part 2 is intention of your wisdom and faith. At yan po ay kinuha natin sa 1 Corinthians. Doon sa verse 2 naman po, sabi dito ni Pablo, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Sinasabi po dito ni Pablo na charity ay pag-ibig. At alam naman po natin na marami tayong kilala. Siguro marahil kayo, meron kayong mga kilalang sobrang mga tatalinong tao, yung mga tinatawag po nating mga henyo or geniuses, ano? Marami po niyan sa buong mundo. And then meron tayong mga tinatawag na yung mga talaga nagkaroon ng parte, no, sa larangan ng siyensya. Siguro ito yung mga sikat na mga scientists na kilala natin, sina Albert Einstein, ayan, sina Nikola Tesla, tsaka sina Thomas Edison. Ano po? Yan lang po ay ilan sa mga kilala na tanyag na mga scientifico sa kanilang mga respective fields of study. At sila po ay nagpundar, ano po, sila rin po ay nakagawa ng maraming kontribusyon sa society, sa science, sa larangan po ng siyensya. At yung iba po sa kanila might be responsible din po, no, sa modern technology na meron tayo ngayon at sa mga comforts na ini-enjoy po natin dahil sa technology, katulad po ng paggamit ng kuryente, ano po, ang pagkakaroon ng ilaw. Sila po ang ilan sa mga nakadiskubre po dyan at talaga pong pinag-isipan
kung kaya po nag-enjoy tayo ngayon sa mga comforts na ito. And then alam din naman po natin na bukod na merong mga mabubuting tao na matatalino, pero meron din po tayo tinatawag na mga evil geniuses, sa mga tao na kung saan ginagamit nila ang kanilang katalinuhan sa paggawa ng mga tulad na sabi nating weapons of mass destruction, yun nga po yung naging ako no kabataan ko, issue yan sa sa Iraq, kaya in-invade po ng Amerika. Meron daw pong weapons of mass destruction, at merong iba naman dito na ang ginagawa nila ay nagki-create sila ng mga viruses, huwag na tayong lumayo, last 2 years to 3 years pa lang. At ang sabi nga po nila, ang sanhi daw ng naging sanhi ng coronavirus ay ito raw po ay galing sa isang laboratorio. Po? So bakit, 'di ba? Bakit mo gagawin 'yan? Bakit, anong purpose mo? Kasi para po itong parang biological weapons, kung saan hindi siya sumasabog, hindi siya pumapatay sa pamamagitan ng baril at mga pasabog, kundi ang ginagawa po nila ay sakit para mamatay yung mga tao sa sakit. So, merong mga tao talaga na yung katalinuhan nila ay ginagamit nila para magpumatay ng maraming tao. And tama naman po si Pablo. Sabi dito, pwedeng makita mo, pwedeng meron ka ng lahat ng karunungan sa buong mundo, pwede mong maintindihan ang misteryo ng buong mundo, di ba? Tayo, di naman natin naiintindihan yan Pero may mga tao na naiintindihan niya kung ano ang gawin ng mundo, Pwede nating maintindihan niya kung ikaw ay meron nito, paano mo gagamitin itong regalo na ito sa iyo, Ano magiging intention mo, 'di ba? Anong para i-take advantage mo yung karunungan na meron ka na ibinigay ng Panginoon. Saan mo gagamitin ito? Sabi dito, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, we are given gifts by God. Meron tayong mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Yan din po ay makikita natin sa 1 Corinthians. Mag-uurong lang po tayo ng ng isang chapter sa verse 12. Basahin po natin from verse 1 to 7. 1 Corinthians 12, 1 to 7. Yan, sabi po rito, now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. You know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit, and there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. And one of the spiritual gifts po na nabanggit dito is magkaroon ng di pala nabanggit dito pero isa sa mga spiritual gift is understanding. The gift of understanding, the gift of knowledge, and wisdom. Kung tayo po ay isang mananampalataya at meron tayong ganitong gift, meron tayong ganitong spiritual gift, sabi ni Paul says to use this gift with love. Bakit? Kasi itong gift na to pwedeng ma-misuse Diba? Kung meron kang gift of knowledge, understanding, and wisdom, pwedeng bilang mananampalataya ito ay gamitin mo for profit, wala namang masama rito, pero meron kasing itong potential na ito na yung maging dahilan dahil meron kang tinatawag na greed, meron tayong tinatawag na greed na potentially kapag ito lagi ang intention mo to use your wisdom, knowledge, and understanding na gift, posible rin na ma-disregard mo yung kanyang integrity sapagkat ang iyong intention ay for profit. Na pwede rin na ang mangyari dito ay gamitin mo itong gift na to para mandaya ng tao, kasi hindi naman nila alam ikaw ang tinitingala nila, ikaw ang nakakaalam, pwede mong sabihin sa kanila ito ang katotohanan kahit hindi. So pwedeng ma-misuse po ang gift na ito kung ito ay ang pagtutuunan natin ng intention natin para gamitin ito ay para kumita. Pwede rin po itong gamitin para i-manipulate natin yung mga tao, Pag sabihin po nito ay pasunurin natin sila ayon sa ating kagustuhan at para sa ating benefit, para ikaw ay makilala, para maging mas influential ka,
para ma-persuade mo yung mga tao na gawin ang mga bagay na gusto mo para bigyan ka ng power over the people. Kasi yung katalinuhan po na ito, minsan syempre, minsan pag sinabi natin si ganito sa ganyan, minsan hindi na natin sinasabi, hindi na natin iniisip kung yung sinasabi niya, yung inuutos niya sa atin, tama pa ba eh. Minsan nasisilaw tayo sa stature ng tao o kung saan man siya kung saan siya kilala, kung saan siya tanyag. Pag sinabi natin for example na eksperto sa medisina, minsan pag sinabi ng doktor na alam mong kilala at eksperto rito, minsan di mo naman iniisipin magtitiwala ka na lang dito So ganun din po bilang mananampalataya na meron kang gift of wisdom, knowledge and understanding, kung gusto mong mangaral, kung gusto mong magturo, it's very easy to misuse this gift na kung saan para sa pansarili mong kapakinabangan. So if you have this gift, be careful, mag-ingat po tayo. At ang tunay na ang tanging paraan kung saan talagang makikita mo yung profit na to bilang mananampalataya ay para gawin itong valuable. Gawin mo siyang mahalaga para sa mga kapatiran. Gagamitin mo ito para sa kapatiran with the intent of love. Gamitin mo siya dahil gusahil mo ang kapatiran. So basahin po natin sa Ephesians 4. Ayan po, New Testament, Book of Ephesians, chapter 4, at ang verse po natin na 11 to 12. Sabi po rito, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, tignan po natin, pag binasa po natin, this verse talks about, di ba, may ginagamit ang Panginoon ng mga tao para maging apostol, para maging propeta, di ba? Para maging evangelist, pastors, and teachers. Ano ba ang common denominator ng mga nabanggit na ito? Kailangan nila ng gift of wisdom para maintindihan nila yung mga misteryo ng salita ng Diyos. Bakit? Kung ikaw ay isang apostol, kung ikaw ay isang propeta, ikaw ay isang evangelist, pastor, or teacher, ikaw bilang mananampalataya na meron kang ganitong gift, if you are assigned this role by God, gagamitin mo yung gift na ito para saan? Para magturo. Diba? Para saan? Sabi nga sa verse 12, for the perfecting of the saints, para maging perpekto ang mga mananampalataya, para sa trabaho sa ministry, para sa gawain, and para sa edification or pagpapatibay ng katawan ni Kristo. At tayo po yun. Ang katawan po ni Kristo ay tayo, yung mga mananampalataya. Kaya kung tayo po ay may ganitong role sa ating mga churches, be very careful on how you use your gift to teach. Kasi you can influence young Christians, yung mga bagong Kristiyano. Diba? Makikinig yan sa'yo at nasa sa yung responsibilidad na sila ay turuan mo ng tama ayon sa banal na kasulatan. And, diba, ang marami nga din dito, o kaya meron din tayong mga kilalang mga mananampalataya na talagang ginagamit nila yung mga gift na to kahit wala o konti lang yung profit nila, yung material profit nila. Kasi harapin na po natin, kailangan naman talaga natin ng pera para mag-survive. Hindi po masama 'yon. 'Di ba? Kung ikaw man ay kung ikaw ay tinawag sa gawain, hindi naman to kikilos Every organization needs money to operate. And yes, kasama po doon ang ating mga churches, ang ating mga ministries, Kaya hindi naman masama na merong kang kitain dito para magamit po ito. Pero hindi dapat ito yung maging main reason mo para gamitin mo yung gift. But, yung ginagawa ng mga kakilala na, they continue their work, they continue to preach, they continue to use their gift and wisdom to share God's word, 'di ba? Para yung mga anak ng Diyos maintindihan nila kung ano yung nakasulat sa Biblia at kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin. Nakakalugod sa kanyang mga mata, and these are done through teaching, through preaching the truth of God's word. So by teaching sound doctrine and deep explanation, nakakatulong tayo sa mga mananampalataya kung ano ang dapat nilang gawin na tama para sa paningin ng Panginoon. I-guide natin
yung mga bagong Kristiyano, yung mga bata, no, na mga bago pa lang na mananampalataya. So, nang nakakalungkot lang dito, meron din kung may kilala tayo, no, na mga pastor, mga teachers na talagang gagawin yung gawain kahit walang kapalit na material o kahit konti lang yung kapalit na material. On the flip side, meron din naman po akong mga narinig, no, meron din akong mga napanood na kung saan kailangan muna may love gift, no, bago nila i-share yung kanilang knowledge, bago nila i-accept yung invitation na maging speaker o mag-preach, no, ng salita ng Panginoon. Ang unang tanong nila may love gift ba, no? So ang nakakalungkot, no, very sad, may mga Kristiyano po today, no, that make the house of God a den of thieves. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Makikita niyo po yan sa Matthew 21:13 tsaka Matthew 10:7-8, no? Nagalit ang Panginoon sapagkat dapat ang house of prayer na dapat para sa Panginoon ay pinagkakitaan. So, sadly, nangyayari po rin sa atin ngayon yan. Hindi na nga lang sa form of doves, hindi na sa form of merchandise, pero do sa form of anong kapalit pag shinare ko yung gift of knowledge and wisdom ko sa aking pag-aaral sa salita ng Panginoon, no? So very ironic, no? Kasi they don't intend to use their gift with love kung they need a love gift bago niya i-impart itong gift na to. So medyo ironic, ano? So mga kapatid, no, if you have this gift of knowledge and understanding, kung meron kang gift of wisdom, I hope that you use it with love, no? That you share God and His mystery so that the brethren may understand God deeper. Again, don't get me wrong, hindi ho masama, no, na ang isang mananampalataya, isang mangangaral ay magkaroon ng material blessings. Kasi sinasabi rin naman po sa Old Testament, sabi ng libro ni Moises na you shall not muzzle the ox when he treaded the corn. Ibig sabihin, wag mong busalan yung bibig ng kalabaw o baka habang siya po ay nagtatrabaho. Kasi yun yung motivation niya eh. Sinabi rin naman po ni Pablo sa New Testament na the worker is worthy of his meat. Ano po? So, bilang tayo ay nasa katawang pantao, dapat lang na meron din siyempre kapalit yung mga pagpapagal natin. Ang nagiging problema po dyan kapag yun na po ang intensyon at hindi na po yung pagmamahal para sa Diyos, para sa salita ng Panginoon, para sa mga kapatiran. Doon lang naman po nagkakaproblema eh. Now, let's talk about faith. Kasi sinabi rin naman doon sa verse na to, hindi lang naman yung wisdom and understanding. Sabi dito, kahit meron akong faith that I can move mountains, no, it will not profit me. Walang kapuluhan po ito kung walang charity, kung walang love. So, sabi nga po dito, sabi ni Pablo, if you have faith but not love, wala pong halaga. Sabi nga ni Pablo, among faith, love, and love, between faith and love is greater. Yan po ay mababasa natin sa 1 Corinthians 13. Hindi na po tayo lalayo sa ating main text. 1 Corinthians 13:13. For, ang sabi po rito, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Ang ibig po sabihin ng charity is also translated as love. So, why is love greater than faith? Bakit mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa pananampalataya? Akala ko ba bilang mananampalataya, mahalaga sa atin na meron tayong pananampalataya. Totoo po yun, hindi naman false yun eh. Hindi mali yun na magkaroon ka ng pananampalataya. In fact, bilang mananampalataya, dapat meron tayong pananampalataya. Pero magkaroon tayo ng isang simple answer. Because it is also the same, no? Bakit mas matimbang ang pagmamahal? Katulad din ng kung paano mo siya gagamitin. Paano mo gagamitin yung wisdom na meron ka? So, paano mo ngayon gagamitin yung pananampalataya na meron ka? Sabi dito, if you show you have strong faith, no? Pero ginagamit mo lang ito para ipakita sa mga tao kung gaano ka gano'n ka-faithful sa Panginoon. Wala po itong halaga sa iba eh. Hindi po malito, no? At least, nagsashow ka na meron kang faith. Pero yung halaga niya sa iba, meron po ba? Ngayon, halimbawa, pagka nakita ka ng mga tao na ikaw ay nananalangin, kung naririnig ng mga tao na meron kang mabuting testimony, di ba, tuwing
prayer meeting, no? Meron yan eh. Minsan ang ating mga kapatiran ay hinihinga ng testimony tuwing gospel hour, no? Nakikita ng tao yan, naririnig ng tao yan kung paano ka naging faithful, kung paano hindi ka nawalan ng pananampalataya kahit nagkaroon ka ng matinding pagsubok. Yan po ang mga usually na testimony eh, no? At minsan nakikita ka nila na hindi ka lumiliban sa church, 'di ba? That is good. That is great, 'di ba? Na ikaw ay palaging nasa church. Kung yan ay nakikita ng ibang tao, wala pong masama sa lahat ng sinabi ko. Pero pwede po natin siyang gawin ng mas mabuti. We can do better. Halimbawa, pag ginamit natin yung ating pananampalataya dahil meron tayong pagmamahal, instead of just praying, no? Nakikita nila na nanalangin tayo, bakit hindi natin ipanalangin ng iba? Or better, kung nananalangin ka, bakit hindi mo samahan, lead ang isang mananampalataya sa prayer? Sabay kayong manalangin. Punta kayo sa isang sulok ng church, no? Tanong mo sa kapatiran, meron ka bang prayer request? Halika, sabay tayo manalangin. Kasi masusurpresa kayo, magugulat kayo mga kapatid. Maraming mananampalataya hindi marunong manalangin. At ikaw, kung ikaw ay marunong manalangin, pwede mong i-share yung pananampalataya mo sa kapatiran na to upang maturuan siya kung paano manalangin at kung paano siya ditinggin ng Panginoon. No? O halimbawa naman, imbis na nag-share ka lang ng iyong testimony, no? Pwede kasi na pwede kang tumulong sa kapatid. No, para yung isang kapatid na nag-go through, kung meron siyang mga pinagdadaanan na mahirap na katayuan sa buhay ngayon, kung meron ka namang resources, kung meron kang oras, 'di ba? Kung meron kang extra, bakit ka hindi tumulong? No? Para ikaw ang gamitin ng Panginoon para magkaroon ng matibay din na testimony, hindi lang ikaw, kundi pati yung kapatid mo na nangangailangan. At sa panghuli po, kung imbis na tayo ay laging nasa church, bakit hindi tayo bumisita sa mga tao na dating nasa church and ngayon wala na? Bakit hindi natin alamin anong nangyari sa kanila? Baka ma-encourage natin sila na bumalik sa church. Bakit hindi natin sila bisitahin? Kahit hindi na nga bisitahin message mo na lang sa messenger. At usually, pag nakakakita po tayo ng ganyan sa ating church, let us also keep in mind kung ano yung pinag-aralan natin last week. You speak the truth in love. Alam naman natin, hindi sila nakakapag-church. So, pag in-approach mo sila, alam ka naman sabihin, hindi ka na nag-church Yun ba ay pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig? Kasi kung may pag-ibig yan, ang sasabihin mo, kapatid, namimiss ka na namin, kamusta ka na? O kung may oras ka baka pwede kang bumisita sa church, welcome ka roon. Nakita niyo yung kaibahan? No? Kapatid, di ka na nag-church nangyari sa'yo? O kapatid, namiss ka namin. Kung may oras ka welcome ka sa church. Speak the truth in love. And then, you show your faith in love. Yan po ang sinasabi ni Pablo dito. Hindi ba nagkakaroon ng halaga yung iyong pananampalataya kung ginagamit mo to dahil sa pag-ibig sa iba? Nagkakaroon ng halaga, hindi lang sa iyo, hindi lang sa Panginoon, kundi sa ibang tao. Okay. Now, use your faith with love to make others' faith stronger. Sa ating last point po for this series, intention of your works. Intention of your works. Basahin po natin sa Book of Titus. Ito po ay pagkatapos ng Book of Timothy. Titus chapter 3 verse 8. Sabi po rito, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Kung kayo po ay matagal na nakasubaybay sa hardin ng panalangin, lagi niyo po sigurong narinig na sa amin at ulit-ulit namin sinasabi na tayo po ay gumawa ng mabuti. Hindi dahil gusto nating maligtas, kundi bilang mananampalataya na iniligtas na ni Kristo ng kanyang dugo. Ang utos po sa atin, dahil ikaw ay ligtas na, gumawa tayo ng mabuti. Paulit-ulit naman po natin sinasabi, hindi po tayo magsasawang sabihin yan, upang tayo po ay patuloy na maalalahanan na bilang mananampalataya at ligtas sa dugo ni Kristo, tayo po ay sinasabihan at inuutusan na gumawa ng mabuti. And yun sa verse po na binasa natin, sabi dito, we should be careful to maintain. No? Ibig sabihin ng maintain,
hindi mo titigilan, 'di ba? Sinasabi natin pagka maintenance, no? Halimbawa, yung aircon namin na tumutulo ngayon, kailangan na ng maintenance. Ibig sabihin, kailangan may tumingin dito, kailangan buting tingin ito ng technician para gumana po ito ng tama. Ayun po. So sa atin naman, we need to maintain good works. Kailangan nating paalalahanan ang ating mga sarili, ang ating mga kapatiran na tayo bilang mananampalataya, gumawa tayo ng mabuti. But we should also be careful, no, sa ginagawa nating mabuti. 'Di ba? Sabi dito, the verse says this is good and profitable. Ito ay may halaga to all men. Pero kung pag binasa natin yung konteksto man ni Pablo sa ating main text, only if the intention of our works, na ang primary reason po nito kung bakit tayo gumagawa ng mabuti ay dahil meron tayong pag-ibig. Ganun pa rin po, basahin po natin Matthew 6, 1-2. Ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Matthew 6 verse 1-2, sabi rito, Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Ito po ay perfect example kung paano ang ating Panginoon Kristo ay, iba, pwede palang magamit yung ating paggawa ng mabuti, hindi dahil may intention tayong gamitin to dahil may pagmamahal, kundi ang intention, tulad nung sinabi sa verse na binasa natin, is to be seen by men, para makita lang ng mga tao. At anong sinasabi ng ating Panginoon Kristo kung ang intention mo para gumawa ng mabuti ay para palakpakan ng tao at para makita ng tao? Sabi po sa verse 2, sila po ay tinatawag ni Kristo na hipokrito. No, hypocrites. So, yung intent ng kanilang good works is to be seen by men, no? Na para sila po ay palakpakan ng mga tao, para po sila ay hangaan ng mga tao. Binibuild nila yung image, no, ng sariling image nila, kaya sila nagiging faithful, kaya sila gumagawa ng mabuti para sabihin ng mga tao na, uy, si kapatid, very good, galing, napaka-faithful talaga niyan, kasi tignan mo naman, dami niyang nagawa para sa kapatiran, dami niyang nagawa para sa church. Pero kung yun lang po ang intention natin, no, that so that men can praise them, kasi ang mangyayari po dito, hindi dahil mahal natin ang Panginoon, kundi gusto lang natin na ma-build yung reputation natin sa kapatiran, no? Tapos kung tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil gusto lang natin na palakpakan tayo ng tao, dahil gusto lang natin na tayo ay tingalain ng mga tao, ang sabi ng Panginoong Hesus, wala na tayong rewards. Wala ka ng reward sa langit. Ang sabi dito, kahit ikaw magkasakit yung pangangatawan mo dahil sa paggawa ng mabuti, no? Walang profit ito kung ikaw ay gumagawa nito dahil wala kang pagmamahal. Hindi dahil sa pagmamahal. Ang reward po natin, syempre, yung palakpak na ng tao. Gumawa ako ng mabuti, pinost ko sa Facebook, yung reward ko, yung mga comments na nagsasabi sa akin, napakabuti mong tao. Ang reward ko, yung magandang pakiramdam dahil meron akong 1,000 likes. No? Ang sinasabi ko po rito ay yung personal na paggawa na mabuti. Hindi ko po sinasabi na halimbawa may gawain ng church, hindi natin ipopost. Hindi. Maganda nga yun na ipopost sa Facebook para nakikita ng ibang tao, ay meron palang ganitong church at itong ginagawa nila. Sana maengganyo natin sila na pumunta sa church, no? Pero yung personal na paggawa mo ng mabuti, kailangan mo pa bang i-post? No? Sabi ng Matthew 6, 3-4, sabi dito, but when thou doest, diba? Matthew 6, 3-4. Sabi dito, but when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. It is between you and the Lord. Yung paggawa mo ng mabuti, yung personal good works na ginagawa mo, hindi naman dapat na may makaalam pa niyan. No, it is between you and the Lord, sabi ng ating Panginoon. And this is how we get rewarded, by doing good works. We do it because we love God. Mahal natin ang Diyos dahil, diba sabi nga ng Panginoon Kristo na
if you do my commandments, you love me. Sabi niya yan eh. So, we are doing the commandment to do good works because we love God. And that is how we get rewarded. No? Because the intent is not to show, because the intent is to show your love to the Lord. Sabi nga ng psalmist, ano po, at dito na rin po tayo magtatapos, sa mga awit, di ba? Mga awit 116, verse 12. Sabi dito, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? What shall I render unto the Lord for all the good things He has done unto me? Sabi dito. Mga kapatid, let us continue to serve the Lord kahit walang nakakakita, kahit hindi alam ng ibang tao. Kasi, serving the Lord is our own little way to show Him that we love Him. Yun lang naman ang kaya natin gawin bilang tao eh. Para ipakita sa Diyos na mahal natin siya. We follow the commandments na sinasabi ng banal na kasulatan. So, mga kapatid, in conclusion, ano po sa ating pinag-aralan last week and this week, the intention of your words, the intention of your intelligence, the intention of your faith and your work matters. It determines if they have any worth at all. No, yung intention mo ang nag-determine kung meron ba tong halaga. And the only way they have value is if they are done with love in your heart. Nawa po ay naging pagpapala po ang ating short devotion this afternoon. Part 2 po ng ating devotion. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. At bago po yan, tingnan ko lamang po kung may mga humabol po sa ating live. Okay. Magandang hapon po kay Ma'am Baby Villamiel at kasama rin po natin si Sister Bing Rain Severino. Good afternoon din po. Ang Sister Percy Zapata, good afternoon po. Kasama rin po natin ngayong hapong ito Nanay Tuding Severino at kaming kaibigan na sila Arnie Adrias, good afternoon po. Kasama rin po natin ang Brother Mark Orhino, good afternoon po. And then ang aking pinsan na si Desadan Alvarez, good afternoon din sa iyo. At alam ko nanonood din si Kuya Dennis at Nanay Daisy dyan, magandang hapon po. And then ayan po, bago po tayo dumako sa ating pananalangin, Ate Lisa Hardiniano, good afternoon din po. And then tignan ko lang po para po hindi natin ma-miss. Okay, at from Ma'am Baby, sabi dito si Momo is getting better at purihin ng Panginoon at patuloy natin panalangin ang kanyang complete recovery. And po, sige po, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Please continue to be with us while we pray. At kung meron akong makakaligtaan, ay pakisama po ito sa ating mga personal prayer times. Ayan. Let us pray. Maraming banal, maraming salamat po Panginoon sa inyong paalala sa amin na bilang mananampalataya Panginoon, kami man ay nagsasabi ng totohanan, kami man ay mayroong malaking pananampalataya, kami man ay mayroong katalinuhan at kaunawaan, kami man ay mayroong pagtulong sa kapwa, lahat po ng ito ay walang kabuluhan kung wala pong pag-ibig. Nawa Panginoon, turuan niyo ang bawat isa sa aming bawat gagawin na ang intensyon po nito ay dahil sa pag-ibig at hindi pa po sa kahit anuman. Maraming salamat Panginoon sa inyong pagpapaalala. Nawa Panginoon, ang lahat po ng makakarinig po nito ay inyo pong mapalakas po ng inyong salita at inyo pong pagpalain. Maraming salamat Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo sa mga kapatiran, sa mga mahal namin sa buhay na nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong linggong ito. Ngayon din po sa mga wedding anniversaries Panginoon, patuloy niyo pagpalain ang kanilang mga buhay. At sa mga nagdidiwang ng wedding anniversaries, pagbukturin niyo pong patuloy ang kanilang pagsasama. Kami po ay nagpupuri sa inyo Panginoon sa inyong mga answered prayers
sa mga pagpapagaling po na ibinigay niyo sa amin at sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Orhino and Howe family sa pagpanaw po ni Cedric Howe noong February 13. Ang dalangin namin, patuloy niyong bigyan ng kaaliwan at kapayapaan ng pamilya, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling kina Dory Grifalda at Cornelio Grifalda, gayon din kay Mark Suarez maging sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem, maging ang speedy recovery, Panginoon, ni Nagay Castillo Doctor, ni Nakasen Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, ng Sister Dang, gayon din, Panginoon, ang recovery po ni Francesca Audrey Abad. Dalangin din namin na patuloy niyo pagalingin si Angelina Quitoriano na na-stroke, maging si Ma'am Adel Mabalot na mayroong osteoarthritis, siya po ay inyong pagalingin, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang Imazeli Paras, meron po siyang high blood pressure, siya po ay inyong pagalingin, maging si Pastor Fred Silao na mayroon pong heart disease and high blood pressure. Dalangin ko, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamel, pagalingin niya po siya sa kanyang hyperacidity and high blood pressure. Si Laila po sa kanyang kidney stone, siya po ay yung pagalingin. Gayun din si Sister Salvacion Vargas na mayroon pong mataas na BP. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Tuding Severino, patuloy po ng pinapanalangin ng kanyang kapatid na si Filomena Belen. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, pagalingin niyo rin po ang kanyang namamagang mga tuhod. Ngayon din, Panginoon, si Chay Orara sa kanyang blood glucose level, sana po maging maayos na ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang recovery po ni Geraldine Tenco sa kanyang health issue. Patuloy din namin dinadalangin ang nanay po ng Brother Mar Saren na si Leonardo Saren, patuloy po niyo siyang pagalingin sa kanyang mga karamdaman. Patuloy din namin nilalapit si Francis Kikaraya na na-stroke. Ngayon din, Panginoon, si Alda Balagwes na nasa ospital, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Elvie Rivas sa sakit ng kanyang likod, siya po ay inyong bigyan ng kagalingan at comfort. Ngayon din, Panginoon, si Conrado Mendoza na mayroong karamdaman, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit si Kevin Bihasa na may heart enlargement at siya po ay inyong bigyan ng kagalingan, maging ang Pastor John Ortega sa kanyang bypass operation na maging maayos po ang lahat dito. Dalangin din namin, Panginoon, ang mother ni Ma'am Joyce Reyes na si Leonor Reyes, siya po ay inyong pagalingin, maging ang Nanay Faye Carpio na maging maayos po ang kanyang laboratory results sa ngayong Friday na ito. Dalangin din po namin na kayo po magpuno ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy din nilalapit, Panginoon, si Christian Joy Mijares sa kanyang fast recovery pagkatapos po ng kanyang operation. Dalangin din namin, Panginoon, na pagalingin niyo po ang Nanay Lourdes Mercalesia sa kanyang bukol sa leeg. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Pastor Ling Pascual sa kanyang karamdaman, Panginoon, kayo po magpagaling sa kanya. At patuloy namin nilalapit si Rihanna Tatuala na merong skin asthma. Ito pong baby, Panginoon, ay inyo pong hawakan at pagalingin at kayo rin po ang magbigay ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang Pastor Lito Paraiso, bigyan niyo po siya ng good health and complete recovery. Ngayon din ang pamangkin po ni Beth Chua na si EJ Mariano, meron po siyang hindi nararamdaman na maganda, siya po ay inyong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, ang pagpapagaling po ninyo kay Ermilio Hapitana para po sa kanyang bukol sa leeg. Dalangin din namin, Panginoon, ang maging normal po ang dugo ng Sister Arcil Manigo. Ngayon din ay maiwasan po ang pag-atake ng gout kay Brother Eugene Cabaya. Dalangin din namin, Panginoon, si Nanay Rosario Galdones, pagaling niyo po ang kanyang UTI, maging si Naomi Rubio, Panginoon, sa kanyang karamdaman sa kanyang kanibang mata, kayo po ang magpagaling po rito. Patuloy namin nilalapit si Momo de la Cruz sa kanyang continuous recovery, Panginoon, at patuloy niyo pong gabayan ang batang ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may malulubhang karamdaman, sina June Santos at Esther Mariano na nagdadialysis
sina Eme Reyes, Dorea Jade Borja, Julita Elisiralde, Corazon San Jose, Jason Juarez, Mary Ribamonte at Amparo Cruz na may mga cancer. Hindi din sina Efren Inocencio, Bernardo Lopez, Perlis Carr at Frank Hardy na meron pong mga komplikasyon sa diabetes. Kaawaan niyo po Panginoon ang lahat ng nabanggit. Kayo po magpakita ng inyong mapagpalad, mapagpagaling na kamay sa bawat isa at kayo na rin po Panginoon magpuno ng pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang aming expectant mother, si Sister Agnes Casiao at Sister Arabel Ocampo sa kanila pong pagbubuntis. Kayo po mag-ingat sa kanila. Dalangin namin Panginoon ang mga prayer request po ng mga kapatiran. Patuloy niyo pong ingatan, bigyan ng karunungan, kaunawaan at katalinuhan sina Grace, Faith and Mercy, ang mga anak po, ang Preacher Gary and Sister Dang. Gayun din Panginoon, patuloy niyong hawakan ang Preacher Gary and Sister Dang, especially po sa kanilang patuloy na pagmiministeryo po sa hardin ng panalangin. Kayo po magbigay ng kanilang pangangailangan at kung meron po ba silang mga karamdaman, kayo po magpagaling sa kanila. Maging ang kanila pong heart's desire sa Philippine and Taiwan trips po na gusto nila, kayo po magbigay ng provisions para po mangyari po ito at mag-ingat po sa kanila sa kanilang pagta-travel. Dalangin namin Panginoon ang apo ni Yen Oido Madsarivic, patuloy niyo pong hawakan, bigyan ng kalusugan. Maging si Emily Youth ay patuloy niyong bigyan ng kalakasan Panginoon. Dalangin din namin Panginoon si Christine and Cathy Vu, bigyan niyo po sila ng strength, guidance and provision para sa buong pamilya. Maging ang mga nawalan po ng trabaho, kayo pa mag-provide sa bawat isa habang sila po ay naghahanap pa ng kapalit na trabaho. Dalangin din namin Panginoon ang Sister Sheila Yabut. Siya po ay bigyan niyo ng kalakasan, katalinuhan at pagalingin niyo po ang kanyang mga karamdaman. Maging si Shem Panginoon, ang dalangin ko ang kanyang physical strength and good health, maging ang kanyang spiritual growth and maturity. Dalangin ko rin Panginoon, patuloy niyo akong bigyan ng strength and wisdom at sa aking pangunguna Panginoon, sa aking trabaho at sa mga ministries na ipinagkitawanan niyo po sa akin. Dalangin ko rin Panginoon na maging maayos na po ang petition papers ng Brother Robert Soriano papunta sa US. Kaya din dalangin ko ang Nanay Doris Santos, kanyang physical and spiritual strength, kayo po magbigay. Ngayon din Panginoon kina Maricel Peña Kiambao, kayo po Panginoon ang magbigay ng maayos na kalusugan sa bawat isa. Dalangin ko rin Panginoon ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milky and Brother Sean, maging ang pag-iingat niyo po sa pamilyang ito sa kanilang mga travels. Dalangin ko rin Panginoon ang good health at spiritual growth ng Zapata and Fernandez families. Panginoon, kayo po ang gumabay sa mga pamilyang ito. Dalangin ko rin Panginoon sina Judith Castillo and family, good health po para kay Patrocinio Eganya, maging kina Rani, Rosalind, Rain, Ria, and Rica, at ipasa po nila ang kanilang mga exams, magkaroon sila ng maayos na mga grado Panginoon. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang gawain po ninyo sa Lawan Antique sa pangunguna po ng Pastor Gerald Rapista and Ma'am Jenny Rapista. Kayo po ang magpala sa kanila at pagbigay ng kanilang pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang Ma'am Baby Villamiel sa kanyang health, pag-iingat, ang kanyang heart's desire, ang kanyang spiritual strength, maging sa kanyang mga anak at apo. Patuloy niyong bigyan ng spiritual strength Panginoon ang Carpio family, bigyan niyong patuloy ng guidance and provisions ang Inocencio family at ang Abdul Srak family. Ganyan din Panginoon, patuloy namin nilalapit ang pamilya ni Aida Ejok. Bigyan niyo po sila ng good health and protection para sa buong Ejok family. Patuloy din nilalapit Panginoon si Corazon Bernardo, bigyan niyo po siya ng good health and strength. Maging ang Ate Lilibet Akong at kanyang family, wag na patuloy niyo po silang samahan Panginoon. Dalangin din namin ng kalakasan, kagalingan at spiritual growth ng mga mahal sa buhay po ng Nanay Tuding Severino. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang Blessed Hope Christian Academy. Kayo po ang magbigay ng wisdom, knowledge and understanding sa mga namumuno po rito, sa teachers and staff, maging sa students and parents. Dalangin namin Panginoon ang mga mahal sa buhay po ni Bing Rain Severino, ang kanyang pong anak na si Melvin Severino sa kanyang pagpasok. Siya po ay patuloy na ingatan at gabayan. Ngayon din po ay pagalingin niyo po si JL at sa kanyang sipon,
at pagpalain niyo po ang kanyang business, maging ang Nanay Tuding ay patuloy niyong bigyan ng kalakasan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Baptist Summer Camp na gaganapin ngayong Marso sa Zambales. Kayo po ang magpala sa event na ito upang ang mga umaten po, Panginoon, ay patuloy na makakilala sa iyo at patuloy na magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa tungkol sa iyo, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Susan Jose Gloriani. Siya po ay inyong bigyan ng maayos na kalusugan at tugunin niyo po ang kanyang heart's desire. Nalangin din namin ang Sister Agnes Casciao, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan, maging kanyang anak. So, kayo po ang tumulong sa kanyang sa pangangailangang pinansyal at kayo po mag-guide po sa kanyang mga desisyon. Patuloy niyo rin po ingatan sa pagtatrabaho ang Sister Rowena Galdones, maging ang kanyang pamilya. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang aming mga elders and senior citizens, Panginoon. Nabanggit namin kanina, kayo po ang magbigay ng comfort sa kanila kung may nararamdaman sakit. Alisin niyo po ito. Kaya hindi na pang-araw-araw din ang pangangailangan, kayo po magpuno po nito. Patuloy namin nilalapit ang MIBC Silangan, ang mga ministries, ang services, maging ang mga pangangailangan po sa physical church. Kailangan din namin ang mga nabanggit po ng mga online services kanina, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat manggagawa upang makapagpatuloy po ang bawat isa, ngayon din ang mga pangangailangan po ng mga ministries po. At ganin din, Panginoon, patuloy niyo pagbibigay ng karunungan sa bawat mangangaral upang patuloy nilang maipangaral lamang ang katotohanan, Panginoon. Panginoon, ang panalangin ko sa lahat ng nanonood ngayon, maging sa manonood pa, ang kanilang personal prayer request, ang kanilang mga heart's desires, Panginoon, ay inyo pong tugunin. Aging din, dalangin ko na ang ministry na ito ay patuloy na makatulong po para sa kanilang spiritual growth. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Amen at amen. Amen. At muli, maraming salamat po, at patuloy nyo kaming sinamahan hanggang sa ating pananalangin. Ayan. Sige po. Tayo po ay dadako na sa ating pagbati sa ating mga naging bisita at naging manonood ngayong hapong ito. Okay. Okay pa okay po, may humabot po na praises from Nanay Tuding. Magaling na po ang kanyang tuhod. Po? At purihin po ang Panginoon. Ayan. Maraming salamat po at magandang hapon ay sa Digan family, kay Sister Alexis Salazar, good afternoon din po. Maraming salamat po kay Brother Robert Soriano, kay Sister Karen Sumadibilla Castillo. Maraming salamat kay Angel Gregorio. Salamat po sa pagsama sa atin ng panalangin. Maging kina Sister Helen Ortiz Paras, kay Nanay Dory Santos, Nanay Faye Carpio, maraming salamat po. Nanay Lourdes Mercalesio, good afternoon po. Maging kina Sister Agnes Casciao, Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po. At ingat po kayo sa inyo, sa inyong travels. Kailan ba ito? Bukas. At patuloy natin ipanalangin ang inyong pong safe travels papunta dyan sa Palawan. Ayan. Nanay Edvi Rivas, patuloy po kayong magpagaling. Kay Nanay Susan Jose, good afternoon din po. Nakasama rin po natin ngayong hapong ito si Bernardita Lopena. Ayan, maraming salamat po. Maging kina Brother Cyril Escobar, kay Nanay Tuding Severino, good afternoon po. Kay Nanay Celia Ignacio, at advance happy birthday po sa February 27. Ayan, nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Kasama rin po natin ang Sister Rowena Galdones, good afternoon po. At Elisa Hardiniano, magandang hapon po. Ang Sister Bingray Severino, magandang hapon din po. Kaya Sister Percy Zapata, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. Nakasama rin po natin si Arnie Adrias at happy birthday po kay Tita Nila. Ayan, ito po ay ngayong araw na ito. Ayan. Nakasama rin natin ang Sister Monique Cabaya, ang Papa Olive Rivas Maximo, good afternoon po. Ang Ma'am Risa Lumangyao, good afternoon po Ma'am Risa. And good afternoon din po kay Pastor Ruel. And then nakasama rin po natin ang aking pinsa na si Desadan Alvarez, si Sister Veronica de Guzman Belen, good afternoon sa iyo. At kasama rin po natin Sister Arcil Moreno Manigo, si Sister Elena Ontuca Evila, good afternoon po. Sister Ami Kayabyab, good afternoon din po.
Kasama rin po natin sina Jezrael Felix Nonan, Brother Mark Corhino, at patuloy po kaming nakikiramay, Brother Mark, sa pagyaw po ng iyong pinsan na si Cedric Howe. And then kasama rin po natin ang Brother Eugene Cabaya. Ayan. Kung meron po tayong hindi nabanggit, kami po ay humihingi ng pamanhin. We always encourage everyone kahit mapadaan lang, na mag-comment po or mag-leave ng emoji upang mabanggit po natin sila sa pagtatapos po ng ating gawain. Ayan. Muli, maraming salamat po. Ang Hardin ng Panalangin po ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. Kasama po niya dyan ang si Ma'am Dang. And then bukas po ang midweek service ng MIBC Silangan. At patuloy din po natin panalangin at pag-pray ang ating pastor, Pastor Mike, sa kanya pong pagta-travel dyan sa Isabela. Maging ang mga kapastoran po na makakasama niya po dyan. Alright, maraming salamat po muli. Ito ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Hardin ng Panalangin. At patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.